po natin, isa rin po sa pinipit. At hanggang ngayon, binigipit pa rin. Kung mapapansin nyo po, meron pa pong kaso na binubuhay laban sa kanya. So, sinusuportahan po natin sila. Hindi po dahil sa personal na bagay, kundi po sa paninindigan nila para po sa ikabubuti at para po sa kapakanan ng ating bayan at ng ating mga anak at mga magiging anak pa. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang, sir. Yun na lang pagkakataon para marinig natin dahil ang umaten dun sa pre-arrangement ni Colonel Odi Mungawis ang kanyang legal counsel, si Attorney Berger Garcia, retired general natin. Go ahead, sir, Berger. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ngayon po ang madidinig lamang ninyo ay yung aming side, sisimulan ko lamang dun sa aspeto nung ano ang ginagawa ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ginagampanan lamang po nila yung kanilang tungkulin, yung mga naihatag sa kanila para protektahan ang imahe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And they're trying their very best to do that the best they can without too much harm to anyone. Ano po, nagmula yan dun sa dalaw namin sa Tradok. Talagang pinaliwanag nila sa amin at kumbaga binabalansin nila ang kanilang mga actions to protect the armed forces of the Philippines and at the same time ma-maintain yung discipline within the armed forces, which is very important. So maunawaan natin the reason why they're doing what they're doing is because they have to be able to preserve. Very important po kasi yung disiplina. And well, depende na yun sa ating perception kung ano yung ating magiging pananaw. Sa side po natin, walang kasalanan si Colonel Mungaw. Siya po ay naglahad ng kanyang personal na paniniwala, personal na damdamin. Sinasabi niyang hindi na ako sumusuporta sa ating Pangulo. Yun namang pagsuporta sa ating Pangulo, kay sundalo ka, kay hindi. Karapatan mo yan bilang isang Pilipino, it's a constitutional right. So yun lamang naman yung naging issue, yung declaration niya na I am personally withdrawing my support to President. Hindi ko na matandaan yung exact words niya na ginamit niya noon. Basta it's a personal declaration of withdrawal of support sa ating Pangulo. Because of that, kinasuhan siya ng Article 63 and Articles of War. Ito yung disrespect to the President, Vice President, etc. At 97, ito yung committing acts detrimental to the good name, to the good order of the armed forces of the Philippines. Something like that. So, kanina, nung nagkaroon ng hearing, actually, nung makita ko yung notice, sabi ko, bakit arraignment? Dapat kasi meron munang pre-trial. Yung preliminary, pre-trial investigation is equivalent to preliminary investigation sa civilian court. Ang tawag is pre-trial investigation. Sabi ko, bakit walang preliminary investigation? Bakit arraignment na agad? Tapos pinakitaan ako ng mga documents na may counter affidavit, i-require mag-file ng counter affidavit si Colonel Mungaw. Sabi ko, nasaan yung complaint affidavit? Kasi pinasagot ko siya kaya may counter affidavit, nasaan yung sinagot niya? So wala akong nakita noon. Nasaan yung, sabi ko, yung recommendation ng Philippine Army Judge Advocate at yung approval ni CGPA para ipagpatuloy, para ma-constitute yung court martial at may ipagpatuloy yung pagdinig. So wala silang ma-produce na mga papers at sabi nila meron yung military defense. Wala naman kami coordination dun sa military defense dahil hindi rin naman namin alam kung kilala kung sino sila, kanila lang namin nakatabi. So ang nangyari, imbes na magkaroon ng arraignment kanina, argue tayo, nakiusap tayo sa court martial. Sabi natin, we would like to be able to be given time. Bigay nyo sa amin lahat ng documents na kailangan namin mapag-aralan so that we can
properly prepare his defense. Kasi sabihin nyo guilty or not guilty ng ano? Hindi nga namin alam na meron siyang kasalanan. Anong disrespect? Paano niya na disrespect yung presidente? How? Paano? Yun yung gusto namin maunawaan para makasagot kami ng tama. Sabihin nila mayroon siyang sinabing yung kanyang utterance detrimental, tarnish the good image of the armed forces of the Philippines. Again, how? Paano na tarnish just because nasa serbisyo siya? Sabi namin, hindi ko mo nasa serbisyo ka, hindi ka ng Pilipino, hindi ko mo nasa serbisyo ka, wala ka ng constitutional right. That is precisely yung mga kini-question natin kanina. And binanggit ko rin sa kanila na, yung meron siyang constitutional right na hindi ma-detain, no? Yung kasi yung section 3 sa paragraph 18, Article 3, section 18 sa paragraph 1, yung sinasabi doon is no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Kung sabi ko, dinitinan niyo siya because he expressed a political opinion, yung kanyang personal na opinion. So, tinanong ko rin, ang whose authority? Bakit siya, paano siya nakulong? Because merong mga ganitong mga instances na in the performance of your duty, hindi mo napapag-aralan na ikaw pala personally nagbabiolate ng batas. Personally, lumalabag ka na pala sa batas at sa karapatan ng taong iyong inaaresto. So, yun yung sinabi namin. Bakit siya nakadetain? Ang sinabi lang niya, I withdraw my personal support to the person. Yung example nung katulad nung sinasabi ko na paglabag sa batas in the performance of your duty, kaparehas yan nung ginawa ni General Torre. Nung inaresto niya at nakiisa siya sa pag-kidnap kay Presidente Duterte, he violated the law. Binviolate niya yung nakalimutan ko yung Republic Act, yung number, no? Pero yung sinasabi dun sa Republic Act na yun is no person, every person detained under custodial investigation shall be entitled to counsel at all times. Alright? So, once na binviolate mo yon, hindi mo binigyan hindi mo ibinigay yung karapatan na yon sa yung person na in-arrest, dinitain o undergoing custodial investigation. Ang parusa doon, mura lang naman yung multa, 6,000 pesos lang. Pero yung kulong naman, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamasakit doon is yung kaakibat na permanent total disqualification from holding public office. Ang isang galing sa serbisyo, police, armed forces, pag ikaw ay nahatulan ng permanent disqualification, yung pension mo, yung retirement mo, goes away with it. Yun yung, kaya sinasabi ko, bago kayo magpatupad, alamin nyo muna na hindi kayo lalabag sa pag-action. Ito ngayon, again, no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Ano ba ang kasalanan ng mama? So in the process that you're trying to find out, kasi kinasuhan mo na nga ng 63, so yun ngayon, tinanong natin, how? 97, how? So, pinagbigyan naman tayo ng General Court Martial at sabi sa atin, sige, bibigyan namin kayo ng lahat ng dokumentong hinihingi ninyo, mag-arraignment tayo sa March 3. Martes tayo, next week. Bihirit pa sana ako na mas mahaba-haba. Sabi nila, okay na yun para makapag-prepare kayo. So, kanina, sinerox na nila yung mga papers na ibibigay nila sa amin. Hopefully that is complete because gusto ko rin makita yung mga salaysay. Meron silang nakapangalan doon na 7 na pangalan, 7 pangalan na witnesses daw. So gusto kong makita yung statement ng 7 na yon beforehand para bago i-present,
alam namin kung ano ang depensa na gagawin namin. Yan ba yung optika namin o hindi namin na optika? Yan ba ay may personal knowledge o wala? So, mga things like those. Kaya gusto nating malaman kung ano ang sinabi ng mga witnesses na yun. Yung ba is it going to prove any of the elements of the crime? So, kaya kailangan